Nagkasunog sa Hall of Justice ng Zamboanga City at kasamang naabo ang ilang papeles. Halos 20 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Davao City. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Grabing sunog ah! Pahirapang maapula ang malaking sunog sa 14 na bahay sa Purok Kasanag, Barangay Salaysay sa Davao City. Ang ibang residente, halos walang nasalbang gamit. May ilang nakolekta na mga bakal na maaaring ibenta. Bastang lain na sa buot, sir, oy. Wa jud bisag isa ka sanina na rescue. Wa gyud. Akong anak nga karong Lunes eskwela kay college man. Akong kwarta nga kitigom para sa iyang eskwela na apil. Oo, 12,000 sir allowance to niya o pangpalit unta niya sa gamit niya ba. Ayon sa kapitan ng barangay, nagsimula ang sunog noong hapon nang magbalik ang kuryente matapos mag-brownout noong umaga. Pagbalik siguro sa kuryente mo itong nibuto ang breaker, nibuto ang katong iyahang gasol, so dito ang hinungdan sa sunog. Nasa barangay G muna ang 18 nasunugang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog. Natupok ang isang abandonadong school bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hinala ng BFP Ipil, sinunog ang bus dahil natanggal na anila ang kandado sa pinto nito. Ang presumption namin ay mayroong mga bystander na pupunta, nagtambay dyan. Wala naman siyang battery, wala namang electrical connection. Tapos, during investigation, wala rin kami mga incendiary materials na nakuha. Wala pang pahayag ang paaralang may-ari ng bus. Malaking sunog ito. Sumiklab ang sunog sa Justice Hall ng Zamboanga City. Ayon sa BFP Zamboanga City, sa opisina ng Municipal Trial Court sa ikatlong palapag, nagsimula ang sunog at kumalat sa ibabang palapag. Maraming papeles ang kasamang naabo. Nag-coordinate pa kami sa MPCC kung ano nga talaga yung content ng mga documents na yun para ma-verify lang talaga namin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mahigit 20 kumpanya na nakitaan ng mga paglabag ang binawalan ng Agriculture Department na mag-import. May mga nakumpiska rin silang mahigit 700 metriko toneladang mackerel na sinubukang ipusli sa bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa halip ng mga nadeklarang snack items, nabisto ng Bureau of Customs na mackerel ang laman na humigit kumulang 20 container van galing China na sinubukang ipuslit sa bansa. Pinakakasuhan na ng Customs sa Department of Justice ang mga sangkot ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Suspendido na rin ang mga permit ng kumpanya. 5 yung sinampahan ng kaso, kasama yung may-ari at yung mga brokers. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12. Gagawin natin talagang airtight yung mga kasong isasampa natin upang sigurado tayo na mapapanagot yung mga nagpasok nito mga smuggled agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, madali nilang nabisto ang iligal na pagpasok ng mackerel sa bansa dahil hanggang Oktubre may ban sa pag-import nito. Ang pinapayagan lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas, tsaka yung mga murang isda katulad ng sardinas. Anything makita mong galunggong na imported o mackerel, ibig sabihin smuggled yun. Tinatayang aabot sa mahigit 720 metric tons ang nakumpiskang isda. Ayon sa Department of Agriculture, 19 na mga 40-foot na mga container vans ang naglalaman nitong mga smuggled na mackerel products. Plano na i-donate ito para naman mapakinabangan pa. Maaari raw itong i-donate sa mga apektado ng mga sakuna matapos lumabas sa mga pagsusuri na fit for human consumption ng mga isda. Sa tala ng Department of Agriculture, 24 na kumpanya na ang blacklisted sa pag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Malula hindi lang sa taas kundi pati na rin sa ganda ng mga tanawin sa lalawigan ng Abra. Ang atraksyon sa bayan ng Tineg parang nasa abroad ang peg. Pasyal tayo sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ang ganda ng Abra, walang halong salamangka at abrakadabra. Mapaluntian na kabundukan o bughaw na kalangitan at katubigan, sa Abra mayroon yan.
Masisilayan ninyo ang tila pagsasani-puwersa ng brilyante ng hangin at lupa sa Encantadia. At pagdating ng dapit hapon, nababalot na ng ulap ang paligid. Literal na Cloud9 ang feels. Sa bayan naman ng Lagayan, may kalalagyan ka sa ganda ng tanawin. Rain on me ang atake sa RRB's Falls, kung saan ang tubig tila tumutulong luha sa gilid ng bundok. Sa di kalayuan, pwede nang mag-diving at climbing sa Barosibos Falls. Swak sa weekend getaway ng barkada lalo na sa mga thrill seeker. Kung gusto namang magtampisaw, diretso na sa Luswak Spring. Ang tubig, crystal clear. Halos makita mo na ang iyong refleksyon sa sobrang linaw. And to cap it all off, ang Gaco Park sa Bangged Abra. Hatid nito ay breathtaking na view. Makikita rito ang pagtatagpo ng asul na langit at lunti ang paligid. Malayo sa makukulay na bumper light sa traffic at maiingay na busina sa syudad. Sabi nga, nowhere to go but up. Kaya naman, norte is the way to go. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 Oras. Seated na mga kapuso sa bagong babaeng karakter na mas magpapagulo sa sitwasyon ng mga bida sa GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Ang isa sa cast na si Kylie Padilla may clue kung sino yan. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. It's complicated na nga ang sitwasyon ng mga bida ng Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Magiging mas magulo pa sa pagpasok ng mga bagong karakter na mas lalong magbibigay kulay sa intertwined relationships ng characters ni na Kylie Padilla, Jack Roberto, Hazel Kinuchi at Gabby Concepcion. Clue ni Kylie, babae ang aabangang bagong karakter na first time daw niyang makakatrabaho. I'm a super big fan. And excited ako. Makita niyo kung sino siya. Bukod dyan, ipinakilala na rin ang mga karakter ni na Yul Servo at Sean Besagas na ama at kapatid ng karakter ni Jack na si Gerald. Matagal siya nawala, tapos bumalik. So yun ang abangan ng taong. Tapos na-reveal pa na parang may something pala sila ni Robert. Siya pala yung mortal na kaaway. So yun yung parang ano kayo mangyayari? Magkakabati ba sila? Mapapatawad pa ba yung karakter ni Sir Yun? Paano ako bilang tatay ko, yung mortal na kaaway ni Sir Robert? Dagdag pa ang pananabotahe ng karakter ni Hazel na si Betsy sa kanyang dating best friend turned daughter-in-law na si Gina played by Kylie. Kaya dapat kumapit sa mas intense at juicy scenes na aabangan sa afternoon drama. Madami na talagang naiinis sa karakter ko. Pero okay lang kasi that's my role. Kailangan talagang manginis. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa man ay ipapatupad ang pagsuspendi sa pag-angkat ng bigas sa ating bansa, tumaas na ang presyo ng palay sa ilang lugar. At ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, tinutukan ni Von Aquino. Mahigit 3 linggo bago ang pagpapatupad ng 60-day suspension ng rice import sa bansa sa September 1, ramdam na ang pagtaas sa farm gate price ng palay sa ilang lugar gaya sa Nueva Ecija. Kailangan medyo ang bigyan ng proteksyon yung mga magsasaka para hindi masyadong lugi. 10-8 lang ang palay nung na gumagana. Mahirap. Kaya iba yung ayaw na magsaka. Sabi ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, tataas ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Sa Nueva Ecija, nila 14 to 15 pesos ang bili nila kada kilo ng palay. Tingin nila kaya ng bansa na hindi umasa sa imported basta't paigtingin ng gobyerno ang tulong sa mga magsasaka, lalo na sa post-harvest facility. Kaya naman ho. Actually, kung ang problema lang po natin dito, supply, kagaya po nung mga premium na klase. Yung 218 po natin at saka 160. Kung po ay mas marami na maaani natin, kaya po natin labanan. Kung kami mismo sa amin, nag-produce po kami noon, kinumpare po namin yung giling na yan, natutuwa po kami kasi kaya.
Sabi naman ng ilang nagtitinda ng bigas sa Mega Q-Mart at Kamuning Market sa Quezon City, wala pa namang paggalaw sa presyo ng imported at local na bigas. Pero asahan daw nasisipa ang presyo ng local rice sa oras na maipatupad ang suspension. Tataas yun, sigurado, yung imported. Pero yung local po, magmumura kaya? Palagay ko hindi bababa yun. Palagay ko lang kasi inaantay nila yan na mawala yung imported para yung presyo nila masunod na. Sabi ng Department of Agriculture, wala silang nakikitang epekto nito sa supply at presyo ng bigas dahil tatapat ang rice import ban sa peak o talagang panahon ng anihan ng local rice. Kung sakaling mag-spike yung presyo, dahil September 1 is yung peak of harvest season. Stop ang importation, peak naman ng harvest season, so we see na stable naman dapat ang presyo ng bigas sa palengke. Samantala, mas tumaas pa ang presyo ng ilang gulay mula Benguet sa Mega Q-Mart at Kamuning Market. Tulad ng lettuce, bell pepper at cauliflower na doble o higit pa kumpara noong nakaraang linggo ayon sa mga nagtitinda. Kaunti na lang din natitinda namin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Igagalang man daw ng Kamara ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration nila kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita pa rin nilang hadlang sa pag-usad ng kaso ang pag-archive ng Senado sa mga reklamo. Nakatutok si JP Soriano. Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tiniyak ng tagapagsalita ng prosecution panel na igagalang nila ito. Wala raw silang balak suwayin ang hatol. Kaya kung magkaka-constitutional crisis man, tiniyak ni Attorney Odi Bukoy na hindi ito magmumula sa panig ng Kamara. Sa 19 na bumoto to archive, ilan doon ang, more or less, ang majority noon, sinabi, susunod tayo sa Supreme Court. Kung sabihin ng Supreme Court, bumaliktad sila, sabihin, sige, ituloy yan. Meron hong pwede magbago boto niyan . So, pag ganun ho, wala tayong problema. Trial forthwith tayo. Ang problema, kung paninindigan nila yung kanilang boto na i-archive yan, wag nang ituloy yan, doon tayo may crisis. Sabi ni Bukoy, ang pag-archive sa articles of impeachment ang posibleng mismong maging hadlang para hindi matuloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Kung baliktarin ng Supreme Court at makinig sa amin, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangan may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupulutin? Kangkungan? Sinagot din ng House Prosecution Panel ang tanong ni Senate President Chis Escudero nang ipaliwanag nito ang kanyang boto para i-archive ang articles of impeachment. Tanong ni Escudero, yun daw bang mga kritiko ng desisyon ng Korte Suprema ay talagang nagsusulong ng pananagutan ayon sa konstitusyon o sadyang mga anti-Duterte lang? Hindi to anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Patuloy naming sinisikap na makuha ang reaksyon, Escudero. Hindi naman nakikita ng Malacanang na boto laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang pag-archive sa articles of impeachment. Giit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi ang executive branch ang naghain ng impeachment laban sa bise. Most of the laban ito sa House of Representatives, sa mga prosecutors, at sa mga nagnanais na madama ng katotohanan patungkol sa confidential funds at iba mga naging aksyon ng Vice Presidente. Habang wala pang katiyakan kung babawiin o paninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment case ni VP Sara, tututukan daw ng Kamara ang iba pang mahalagang trabaho gaya raw ng pagbabalik ng Quadcom.
Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, kabilang sa mga iimbestigahan ng Quadcom 2.0 ang illegal online gambling at ang anyay mga questionableng utang ng gobyerno ng Pilipinas na ginawa noong COVID pandemic crisis. Napakalaki ng utang na binabayaran. So ang tanong is, saan ba ito napunta? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para sa mas epektibo pang paghahatid ng balita, nagsagawa ang GMA Integrated News ng U-Scoop Plus Bootcamp. Para po ito sa mga mamamahayag ng Kapuso Network. Tinalakay po dyan ang mga best practices pagdating sa pagbabalita at ang mabisang paggamit ng mobile journalism para sa bagong henerasyon ng manonood. Kabilang sa mga guest speakers sina GMA Integrated News Senior Reporter Bernadette Reyes, GMA Integrated News Social Media Manager Hannah Petrache, Digital News Gathering Manager Joseph Tagle, at Senior and Deputy Head of Digital Strategy and Innovation Lab, Bernice Marie Sibukaw. Dinaluhan din ang bootcamp ng mga reporters mula sa radyo at online, maging ang mga content producers. Pinangunahan po yan ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV, and GMA Synergy, Oliver Victor Amoroso. Kailangan tuloy-tuloy, no, ang ating pag-aaral, enabling us to perform our jobs more effectively and serve our audiences better. It is also a reflection, no? Yung true essence of being, sinasabi nga nilang integrated.